Sa tingin mo ba, matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes na baka merong isa o dalawa bumalik na dito, sa tingin mo, hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maaari. Si Gutesa nga bumaliktad eh. O, ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa. Oo. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oo. Kasi kung JB ganito Oh, nangyari. sige, sige. This is interesting, ha? Oo. So, nung umalis si Senator Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, Okay. umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipitin ka nila. Iipitin ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko nang ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. I agree in principle to what you're saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time, you're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plan. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the job military's role. and the mandate, yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon sa planter ng pondo. Sumulat ka ngayon. Nangyari na nga yan sa Quezon City. May sumulat. Sabi niya, Oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad. Binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na eh. Sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila. Oo nga, may nangyayari ng meron. Ito, pinirmahan. Notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado pa kayo ng akusado? Di ba dapat, pagdating nating korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganon. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, kung JV, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Dami palang litrato, no? ang dami. May aeroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bayan yan eh. Ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Yeah, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Ha? Ayan. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think hindi naman siya ini-implicate. Not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Diba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan o, kasama nila mismo, yung mga ICI, ito, nagatid sila sa Makati, sa Chantal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. ICC. ICC, sorry, ICC. Not the ICI. Yes, ICC. ICC. So,
kung titingnan lang na to at totohanan ng investigasyon, nakukita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JV minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Ano normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalaban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naiintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid na. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Naman nemesis. Hindi mo siya nemesis. Betanwa. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made a fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or Crimes Against Humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo. Nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ako, wala akong tinatago. Open. Ito yung sinabi ng mga sundalo. Tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan na ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw yung van. mo Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yung sinabi? Hindi, baka yun ang Baka iniisip niya. Di ngayon, siya magkakakaso. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. So, let me just ask you this, Mike. Sa tingin mo ba matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes na baka merong isa o dalawa bumalik na dito, sa tingin mo hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maaari. Si Gutesa nga bumaliktad ito, kikwento ko sa'yo. Gutesa? Oo. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Kasi kung JB ganito nangyari. Sige. This is interesting, So, nung umalis si Senator Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, iipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, Sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tinatawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko lang ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya nilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka.